Hi sa inyong lahat mga ka-netizens. Gusto ko lang i-share tong pinagdadaanan ko dahil sumasabog na talagang dibdib ko sa inis. Pero wala akong mapagsabihan dahil ayoko ding masaktan ng asawa ko. Umpisahan ko ang kwento kung saan kami nagmula. Galing kami sa isang kultura kung saan sobra ang pagpapahalaga sa pamilya. Kadalasan, napakahirap tumanggi sa mga hiling nila. Kaya noong lumipat kami sa ibang bansa na milya-milya ang layo, akala ko matatapos ng bangungot na to. Akala ko, dahil malayo na kami, titigilan na nila kami at makakapag-focus na sa sarili naming pamilya. Pero nagkamali ako. Describe ko lang ng konti ang siste ng pamilya ng asawa ko. Araw-araw silang nagrereklamo patungkol sa pera. Kung gaano sila kakapos, kung gaano kabigat ang buhay. At ang asawa ko, walang buwan na hindi sila pinadadalhan ng pera. Ang tatay niya, bukod pang nanay niya na palaging nagrereklamo dahil kulang ang pambayad sa loan niya. Ganon din yung kapatid niya. Bago kami umakaalis, papunta dito sa ibang bansa, kinailangan namin ng maraming pera. Kaya todo kayod talagang asawa ko, lalo na at hindi rin ako makapagtrabaho dahil kakapanganak ko pa lang sa baby namin noon. Pero kahit ganon ang sitwasyon namin, binibigyan pa rin namin sila tuwing humihingi. Ngayong nasa abroad na kami, paulit-ulit naming sinasabi sa kanila na kailangan naming magtabi ng savings para sa emergencies. Kaninang umaga, tumawag na naman ang biyanan kong babae. Dahil kulang na naman daw ang pambayad niya sa utang. Alam niyo ba, ang nanay ng asawa ko, tumatawag at nangangamusta lang yan kapag kailangan nga ng pera. Bago pa man ang tawag na yun, tinanong muna ng asawa kong nanay niya kung nagbigay ba siya ng pera sa kapatid niya. At kinumpirma ng nanay niya na oo, nagbigay nga raw siya. Doon na tuluyang kumulo ang dugo ko. Sabay hirit pa ng nanay niya na kapos na kapos daw siya sa mga bayarin. Nawala na talaga ako sa wisyo. Hindi ko na pinakinggan ang sunod nilang usapan at nalaman ko na lang sa mister ko na mas malaki pa ron sa hinihingi ang ipinadala niya. Isa pa yung kapatid niya. Bumili sila ng bahay. Ilang taon nang nakalipas. Hanggang ngayon, panay ang reklamo na wala silang pera at kulang na kulang ang kita nila. Pero ilang buwan lang ang nakalipas, nagsabi sila na attend daw sila sa isang event sa ibang bansa. Finally daw at natupad na ang pangarap nila. Tapos, nung nakaraang araw lang, nalaman namin na bumili pang hipag ko ng napakamahal na luggage bag para lang sa trip na yon na halagang humigit kumulang 10K. Isipin nyo yun, sila pa tong reklamo na walang-wala silang pera pero makakapag-travel sa ibang bansa at nakabili pa ng mamahaling travel bag. Ano ba talaga? Ginagawa ba kaming mga tanga neto? Noong nakaraang buwan, sinabihan pa ng kapatid niya ang asawa ko na mag-loan daw kami dito para sa mga bayarin nila dahil mas mababa daw ang interest ng mga loan dito kesa sa kanila. Bago pa yon, ang tatay naman niya ang panay daing patungkol sa pera. Hindi naman sa nagdadamot ako, no? Lalo't hindi naman sa akin galing ang ipinapadala namin. Pero naawa lang talaga ako ng sobra sa asawa ko. Ginagawa nila siyang gatasan, tapos ni isang thank you wala siyang natatanggap. Nung nanganak ako,
Wala man lang regalo yung biyanan ko para sa baby. Ni kahit batiin man lang kaming mag-asawa ng congratulations, wala. Maski sa birthday ng asawa ko, birthday ko, o kahit sa anak namin, wala man lang pagbati. Nagsinungaling pa siya sa asawa ko na hindi ko raw sinasagot ang mga tawag niya. Nasasaktan at naiinis lang talaga ako na ganito nila kami tratuhin. Todo kayod ang asawa ko para sa kanila. Pero sa huli, wala. Ni hindi man lang nila maabutan ng kahit tubig pag nangailangan. Ayun mga ka-netizens, ayokong sabihin to sa asawa ko dahil alam kong masasaktan siya at magagalit sa akin. Kaya dito na lang ako nagbuhos ng sama ng loob. Salamat sa pakikinig. Ayun nga mga ka-netizens, ang hirap ng ganyan no. Alam nyo, siguro kaya maraming takot na mag-asawa dahil nga marami na talaga tayong naririnig ng mga sitwasyon na ang hirap-hirap. Hindi ka rin naman makapag-voice out lalo na family yun ng partner mo, ng asawa mo. Tama yun na yung asawa mo lang ang magsalita sa kanila kasi mas mahirap pagka ikaw, mas malaking gulo, kumbaga. Usapan yung mag-asawa, yung sarili nyo namang pamilya din. Hindi naman yun sa tatalikuran nyo, yung pamilya nyo. Paano naman kung kayo yung biglang nangailangan? Saan kayo kukuha, lalo na nasa ibang bansa kayo? Siguraduhin nyo muna na meron kayo kahit papanong na itatabi. Huwag kayong magpakaubos kahit na marami silang sinasabing problema kasi ganun na yun Hindi talaga nauubusan ng problema ang tao, lalo na ganyan. Lagi at laging meron yan, lalo na't nasanayan na kayo na lagi kayong hinihingian. Yung mga, I'm sorry to say, may mga pamilya talaga tayo na hindi marunong makaramdam. Yung hanggat napagbibigyan sumisigi. Isang mahirap pa dyan, pag natanggihan mo once, wala na, ang sama-sama mo ng tao para sa kanila. Nakalimutan na nila lahat ng sinakripisyo mo rin naman para sa kanila. Hindi na nila may isip yon na sa mahabang panahon nagsakripisyo ko dahil mahal ko kayo. Hindi na nila may isip yon. Ang may isip na lang nila, madamot ka. Lalo na ngayon, may baby kayo, nasa ibang bansa kayo. Dapat magtabi kayo palagi ng para sa inyo. Huwag kayong magpapakaubos. Kasi yung mga pamilya nyo, nasa Pilipinas sila, may iba silang malalapitan. Kung sakali talagang walang-wala kayo, gagawa naman ng paraan yan Kaya lang naman hindi yan nakakagawa ng paraan nila dahil sinasalo nyo. 'Di ba? Ganun yun Hanggat meron sila sa inyong mahihita, hindi yan sila gagawa ng ibang paraan. Pero subukan yung once na wag magbigay. Uusad din naman yan Makakagawa din naman sila ng paraan Pero pagka kayo ang biglang nangailangan, lalo na't nasa ibang bansa kayo, malayo kayo, mas mahirap gumawa ng paraan dyan, lalo na mataas din naman ang cost of living doon sa ibang bansa. So, secure nyo muna yung pamilya nyo, pag-usapan yung mag-asawa, yung tungkol dyan sa financial. Kasi kahit naman sabihin mong hindi galing sa'yo yan, asawa ka may say ka pa din. Pag-usapan nyo, pero wag mong awayin. Kumbaga, nadadaan naman yan sa mabuting usapan Ganoon naman communication is the key. Kailangan talagang pag-usapan ng mga bagay-bagay. Kesa i-ignore mo na lang or hindi mo i-voice out, mas lalaki yung problema. Pero make sure na hindi offensive, Kung meron kayong mga ipapayo, mga netizens dito sa sitwasyon niya, or meron kayong share na thoughts, ganyan, mga experiences nyo na ganito, kung paano nyo ginawa, paano nyo nalampasan, lalo na yung mga ganyang kamag-anak, paano nyo sila hinandle. So, feel free to comment down your experiences, your thoughts. Maraming salamat sa pakikinig nyo ngayon. Stay safe. Thank you. Please subscribe to our channel.